May benta ba ang negosyo mo pero parang hindi ka kumikita? May tubo naman pero parang walang natitira? Well, kung gusto niyo po ka-iPro na huwag malugi ang iyong negosyo, panoorin mo ang video na ito. Marami pong factors ang kailangan nating i-consider pagdating po sa kung hindi malulugi ang negosyo natin. At ito pong topic na ito ay dapat sana specific na sinasagot natin. Depende sa pangangailangan kung anong negosyo ba yan. Ngunit sa video po na ito, generally speaking, parang ito po yung pagkakasunod-sunod ng mga dapat nating i-prioritize. Based po ito sa aking experience sa mga small and mga medium businesses. Katulad po ng mga nagtatanong sa atin ng mga sari-sari store na mga members natin. Una po na dapat nating isaalang-alang ay yung sales and marketing. Siyempre, kung walang benta, walang kita. Diba? Ganun lang naman po yun kasimple. Dapat una, siguraduhin po natin na merong benta na pumapasok sa atin, meron tayong customer, merong demand yung produkto natin. Di po ba yun naman yung dahilan kung bakit tayo nagtayo ng negosyo. So, unang goal ay siyempre magkaroon po tayo ng customer. Next po is yung pagmamanage natin ng negosyo or management. Yung magandang pagpapatakbo sa business natin. Dahil kung tutuusin po, part din po yan ng marketing at branding ng business natin. Kung yung sari-sari store po natin ay parating kumpleto, di ba? Lahat ng produkto nandun. Lahat ng kailangan ng bumibili ay nasa iyo. Siyempre, ichichismis ka niyan, di ba? Lalo na mga chismosa nating mga kapitbahay, di ba? Yung mga nakapaligid sa atin na magandang bumili sa iyo, kumpleto, malinis, mabango, di ba? Yung mga magaganda ang quality ng produkto po natin, parating bukas yung tindahan natin, di ba? Kahit sa madaling araw, yung mga lasinggero diyan, madaling bumili diyan kasi madaling gisingin, So, kaya dapat ito po ay pag-isipan at isaalang-alang natin, And third, syempre is yung finance, kung paano po natin i-manage yung pera na pumapasok, yung pera na lumalabas, and kung paano natin pagugulungin yung pera doon sa negosyo natin. Sa isa pong nagninegosyo, madalas po finance talaga yung problema. Kung ikaw ay meron po tayong tindahan at meron tayong paninda, na kailangan talaga naman yan ng mga kapitbahay natin, di ba sila naman yung target market na sinasabi natin. Sa management po kasi, kahit na may competitor kang tindahan sa kabilang kanto, hindi naman po yan masyadong nagkakatalo. Ngunit pagdating po dun sa paghahawak ng pera, naku, dyan po tayo nagkakaroon ng problema. So ngayon po, bakit tayo nalulugi sa pamamagitan ng maling paghahawak sa pera? Normal po sa simula na kapag pumasok kasi yung maraming pera, nakapagbenta ka, pumasok yung maraming pera, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Yung parang akala natin lahat ng kinita natin o yung benta natin ay yun na yun. Benta equals kita na kaagad, Ito po ay natutunan ko actually doon sa nanay ko dati. Meron po kaming sari-sari store noong araw at ako yung pinagbebenta doon. So ngayon, water refilling station na po yung nakalagay doon, Dapat po nating unang maintindihan na iba po ang benta sa kita at sa tira na pera. Iba rin po ang puhunan at ang pagkakagastusan. Okay? Dapat malinaw po sa atin yon, So, basic lang po ito. Hindi po natin kailangan ng mga computer, Excel file para maging applicable po ito sa business natin, And sa empleyado, applicable din po ito. Okay? So, una po is yung tinatawag nating pagpepresyo sa lahat ng negosyo natin, So, kailangan alam po natin kung magkano yung tubo natin sa lahat ng binebenta natin. Nagsisimula po yan, syempre, sa pagbili natin ng produkto, sa pag-grocery, sa pag-alam kung magkano yung tubo natin doon sa per product na meron tayo as much as possible. Lalo po kung yun namang business talaga natin, ay yan yung full-time na pinagkukuhanan natin. Kasi yung iba nagrereklamo, Sir, bakit ang hirap naman kung iisa-isahin ko lahat ng produkto ko? Hindi po dapat ganun, di ba? Ang mindset natin. Well, lahat po mahirap, di ba? Pero yan ang trabahong dapat natin ginagawa para umunlad yung negosyo natin, Well, wala naman po tayong ibang gagawin talaga, di ba? Sa business natin. So, ito po, yung i-discuss natin ngayon, and yung mga pagdating sa marketing, pagpepresyo, sa susunod po yun, Ka-iPro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. So ngayon punta po tayo doon sa maraming nadadalin. So ang una po nating ililista ay yung tinatawag nating benta.
Ang benta po sa English natin ay yung tinatawag nating sales. Ito pong benta, yan po yung total na pinagbilan natin today. No? Hindi po ito kita. No? Maghunos dili po tayo sa paggastos kaagad ng benta na ito, no? Dahil diyan po tayo nagkakaroon ng pagkalugi kaagad. No? Akala natin yung benta natin today, yan na lahat ng pwede nating gastusin. Naku, hindi po. Kapag ginawa po natin ito, tiyak, wag na nating pag-usapan. Malulugi po yung negosyo natin. Ngayon, na naisulat na natin yung benta, ang kailangan po natin gawin ay iawas or i-less natin sa benta na ito yung tinatawag nating puhunan. Yung puhunan po na yan ay yung kapital. Ito po kung kayo po ay merong grocery, halimbawa, ito po yung cost ng binebenta natin. Siyempre, inaangkat naman natin yan sa mas murang halaga kung magkano po yung binili ninyo. No? Magkano ba lahat ang puhunan sa binenta natin na yon? No? So, kung ikaw po ay merong grocery nga, sabi natin, dapat alam natin kung magkano yung puhunan natin dyan. Kung nagbebenta tayo ng baboy, nagbebenta tayo ng mga gulay, dapat alam natin kung magkano yung nilabas natin nung binili natin yung mga inventory na yon. Ito po yung kapital natin. No? So, kapag po yung benta natin, inawas natin yung puhunan o yung kapital natin, no? Yan po yung tinatawag natin na tubo. Siguro sa English, sabihin natin, ito yung profit. Okay? Hindi pa ito'y kita. Okay? Tubo pa lang po ito. Hindi kita. No? Tubo mo pa lang yan sa perang nilabas mo. No? Dapat niyo po itong gawin para nang sa ganon makita ninyo or makita natin kung sa tubo pa lang, maliit ba siya o malaki. Kasi ang tubo po ang magiging source natin ng mga gastusin pa natin. Okay? So, papaano? Ngayon, itong profit na tubo na ito, kailangan niyo po ngayon i-less dyan lahat ng gastos. Ano yung mga gastos bukod doon sa puhunan? No? Nandito po yung ating renta natin, yung kuryente, yung tubig, yung mga utilities expense na tinatawag natin. Kung kayo po ay merong mga empleyado, yung salary po nila. Okay? Siyempre, andyan yung gastos mo pagdating sa mga business permits. Nandyan din po ang gastos natin pagdating sa tax. No? Andyan din po lalong-lalo na yung pambayad natin pagdating doon sa interest ng niloan natin or doon sa loan natin kung meron man po. Kung kayo ba ay merong transportation, gumastos ba kayo ng transpo, dito nyo po lahat ito ilalagay. No? At iba pa. So, andyan po lahat ng gastos. Mas mainam po na ganito. No? Para nang sa ganun, nakikita nyo po kung ano ba ang problema. Sa tubo ba tayo? Merong problema? Masyado bang maliit yung tubo na meron tayo? Kasi kung maganda naman po pala yung tubo, bakit ang liit ng kita? No? Kasi kapag binawas po natin sa tubo yung gastos, diyan na po ngayon yung tinatawag nating kita. No? Ito na po yung income talaga natin. Income po pagdating sa negosyo. Separate po dapat ito doon sa personal natin, di ba? Baka po kasi masyadong malaki yung gastos, di ba? Baka dito ka pala masyadong nalalakihan. Hindi sa tubo, pero dito ka pala masyadong nalalakihan. Mas mainam po na makita natin ng ganito para po makapag-adjust tayo. Ngayon, na meron na po tayong meron na po tayong kita, nakita mo na kung nalugi ka o kumita ka talaga. Dito tayo po ngayon magde-decide. Ano ba sa kita natin na ito yung matitira pagdating doon sa savings natin or ititira natin, no? Sa kita ng business, ito pa lang po yung sinasabi nila na income, less savings equals expenses, yung mga personal expenses po natin, no? So inuulit ko po, no? Bakit po dapat ganito yung paglilista natin na gagawin, hindi yung minsanan parang lagom na siya lahat, no? Ito po kasi yung tinatawag nila na income statement sa mga malalaking companies, no? Dito po makikita nyo detalyado, makikita po natin, no, magkano yung pumasok talaga na benta. Malaki ba yung pumasok na benta o maliit? Kung maliit po yan, then alam na natin ang solusyon. Dapat po balik tayo doon sa papaano tayong makakakuha ng maraming benta. So ngayon alam mo na sales and marketing yung kailangan nating ayusin, no? So dito po alam mo rin kung magkano yung automatic na itatabi mo.
pagdating po doon sa puhunan. May 10,000 pala ako pagdating sa puhunan. Hindi po dapat nababawasan ang puhunan natin. Dapat po yan ay lumalago. Ito po kasi yung, kaya natin siya sineparate. Ito po kasi yung araw-araw na kailangan mong paikutin, linggo-linggo na kailangan mong paikutin para ikaw ay makabili ng mga ititinda mo. Kapag hindi po lumago ang puhunan natin, ibig po niyan sabihin, hindi rin lumalago yung business natin. Dito rin po natin makikita na yung tubo o yung profit natin, no? Ito po kasi, yung tubo na ito, yung madalas na kailangan nating baguhin. At para palakihin yung pera overall, no? And para rin lumaki yung business natin ng mabilis, no? Mas i-discuss po natin bakit napaka-important nitong profit margin na ito sa negosyo mo or sa mga options na pwede mong magkaroon in the future, no? So makikita mo rin po dito ng malinaw, no? Saang gastos yung malaki natin na kung saan baka po pwede tayong dyan magpaliit para nang sa ganun lumaki po yung income natin, no? At dito rin po, syempre, makikita mo clearly, no, yung kita. No? Ito po yung dapat nating iba-budget na, no? Dito ka po kukuha na noong 20% na savings, 20% na investment na ibabalik ko doon sa business ko or kung saan man. Ito na po talaga yung meron tayo, no? Or mas mainam nga sa simula, dito po tayo kukuha. Parang susweldohan natin yung sarili natin, no? So, mas mapapadali po kasi, no, yung budgeting natin kung makikita talaga natin itong mga numbers na ito. Kasi syempre, sa business, sabi nga natin, numbers don't lie, no? So, kung gagawin po natin ito regularly, no? Well, sa una, araw-araw, na lista ng mga benta, di ba? Linggo-linggo, na ililista mo yung binili mong paninda, buwan-buwan, i-monitor mo yung magiging kita mo, no? Mas makakagawa po tayo ng paraan kaagad, para hindi malugi yung negosyo natin, no? Dahil mas makakapag-adjust po tayo. Makikita natin saan ba at ano ba yung kulang ko sa negosyo ko para nang sa ganun maiwasan ko na bumagsak ito ng tuluyan. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video. So, kahit ano pa po ang hinihintay natin, no? Bilangin nyo na po yung mga paninda nyo ngayon, yung ampuhunan ninyo, di ba? Nayaan, para nang sa ganun, well, bukas na bukas din, no? Magsimula na po tayo dito sa path ng pagmamonitor and pag-control natin doon sa business natin. So, sana po meron kayong natutunan sa video natin na ito. And see you po sa mga susunod nating tanungan session. Kung kayo po ay may tanong, itanong nyo lang po sa comment section below. And magandang buhay, mga ka-iPro!